Salamat po sa mga abili niya. Muli ng Panginoon at maraming nagpasa sa pagsusunod kayo ng ngayong hapon. Nakabalik tayo na nabigat yung pagsunod na yan, di ba? Salamat sa mga abili si Sister Sisay. Pinatulong mo si Pupo habang kumakanta. Parang sumakit yung aking dalam mo na kahit kailan, di ka nagtulong. Dahil dyan, ating sinabing Bible sa Job chapter 1, at tayo po ay tumuli lahat. Ating basahin po in responsive way po, yung Job chapter 1. Ating basahin po yung 5 talata lamang po, Job chapter 1, verses 1 hanggang 5. Kakulang po tayo ng salitang nagbasa. Brother Orly, pwede dito at hilingin ko si Brother Orly na mag-pray after nabasahin yung mga talata. Job chapter 1, basahin ko po yung verse 1. There was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was perfect, upright, and one that feared God and eschewed evil. His substance also was 7,000 sheep, napakarami, and 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 she-asses, and very great household, so that this man was the greatest of all the men of the east. And it was so, when the days of their feasting were gone, about that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offering according to the numbers of them all. For Job said, "It may be that my son have sinned and cursed God in their hearts, thus did Job continually." Tayo may manalangin. Kilala ng Diyos na makapagyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa pagkaroon. Hindi na kami makakatulay sa iyong kita. Kami dumadalangin, Panginoon Diyos, na patuloy na kalungan, patuloy na pasawalaman sa iyong kita. Bigyan po kami, Panginoon, na kakayahan. Tawa mga sa iyong patuloy na po na maging hamon, patuloy sa aming buhay, bilang iyong mga anak, Panginoon, upay sa bawat araw ng aming buhay. Pero, kalahin po ang gagawin po nila ito sa ikaleng gabi. Yan po niyo siya lang pupunin na kanungan. May tulong po sa aming pagkakas ang iyong mga sakit. Gata po kami sa mga ang aming pagkakas. Kailangan lalong po ito. Pangalan po. Okay, deposit. At this evening, ating po i-dwell doon sa Job chapter 1, verse 21. Tinuruan nga po ni Job, sabi niya, that dumating akong hubad sa mundo ito. Sabi niya, ako'y gagawang dinahubad. Ang Panginoon ay nagbigay, at ang Panginoon din ang pabawi. Sabi niya, blessed be the name of the Lord. Alam niyo, bilang Kristiyano, madalas tayong naniniwala. At noon, hindi na aking pagkakaunawa na kung ikaw ay isang tapat na mananampalataya. Pag sinabing tapat, meaning, nagpe-pray ka everyday, ang iyong Biblia, yung pag-isip mo ay binubuksan mo at ikaw ay nilay sa salita ng Panginoon. At ikaw din naman ay nagbibigay sa Panginoon. Kung sumingin ka, ikaw ay sumasama sa mga Bible study, knock on doors, pipilit mo yung mga tao ay madala sa loob ng church ng Panginoon. At pagdating sa giving, ay wala kang yung 100% sold talaga na kailangan magbibigay ka sa mga mananampalataya. Nagkakits ka, naglalag offering ka, at may mga commitment na andun talaga ikaw ay nahumuna sa magbibigay ng commitment. Very faithful ka. At hindi lang yun,
involved ka sa church ministries. Maaaring kanina kasama ka sa pumaranta rito. Maaaring isa ka sa mga nagtutugtog doon ng mga violin, nagpipiano, nagkikitara. Maaaring isa ka sa mga usher. O maaaring Sunday school teacher ka. Na talagang nasusunod tayo ng kilay. Nagbabasa tayo ng mga lesson para maibigay sa ating mga kapatid sa Panginoon. At ang naisip ko talaga ay bawat kalooban ng Panginoon talaga magampanan mo, magawa mo at masunod mo yung kanyang mga kautosan. Yun ang ating pagkakaunawa talaga, pag-aapag na pagtapat ka ng Panginoon, ginagawa mo yung mga bagay na naisip niya, ay magiging very smooth ang pagdalig mo sa mundong to. Pero hindi pala ganun palagi ang resulta ng katapatan. Yet despite our devotion, bisan hindi mga bagay na ating kinakaharap, di ba? Number one, pwede kang dumanas ng karamdaman. Bisan nagpa-check up ka sa doktor, nagpa-laboratory ka, nabigla ka meron isang hindi magandang diagnosis yung doktor. Haring malalang karamdaman ng napasayo. Pero tapat ka sa Panginoon. O maaaring financial hardship. Maaaring sa panahon to ay nagkaroon ka ng kanibigan. O maaaring meron kang magandang negosyo. Tapat ka sa Panginoon, nagbibigay ka, very faithful ka, generous ka. Pero tataka kayo negosyo may biglang bumagsak. Bigla kang na-bankrupt. Maaaring nag-invest ka, lahat na kayong service na naging mo doon. Tumala na. O maaaring din naman na dati masaya ang pamilya nyo, nagkaroon kayo ng family problems. Dati, very smooth, very maganda yung inyong relasyon, nagkaroon kayo ng mga tampuhan sa loob ng tahanan nyo. Nagkaroon kayo ng isang mabigat na problema. O maaaring naman, sa likod ng katapatan mo, nandun yung disappointments. May mga bagay kang inaasahan talaga 100%. Alam mo, makukuha mo na, malapit na. Pinag-pray mo. Pero nung kailangan mo na doon, hindi binigay ng Panginoon. At minsan ganun mga ating pagkakataon na nagtatanong tayo, di ba? Minsan tanong natin, Panginoon, bakit mo hinayaan maganap sa akin? Okay, tapat. Bakit mo hinayaan maganap sa akin ng bagay nito? Kaya nga, ang sabi nga, ang pinakang tanong ay, why do the righteous suffer? Bakit yung mga matuwid, meaning matuwid ay tapagsap rin ng bagay? May mga pagkakataon, Brother Lawrence, na dumadanas tayo ng mga suffering sa ating buhay. Alam niyo, pag binasa niyo po yung Book of Job, the Book of Job is one of the oldest book na ating pong natanggap mula sa Panginoon. If you will read the Book of Job, tiyak, Brother Arto, ito yung maaaring naging tanong mo, na yung mga naganap kay Job, bakit naganap kay Job yung mga bagay niya? Why do the righteous suffer? Listen, pag nakita nyo, siguro marami sa atin ito nakapagbasa na ng Book of Job. Pag binasa niyo po yung Book of Job, hindi po nangyari kay Job yung mga bagay na masalubuot dahil siya po ay isang Kristiyano na hindi nalikaw agad yung buhay. Bagkas sa Biblia po, idinikara ng Bible kung anong uri ng mananampalataya si Job. Tingnan po yung Job chapter 1, verse 8. Tingnan niyo kung gaano po idinikara ng Panginoon kung anong uri ng mananampalataya sa kanyang harapan yung kanyang anak na si Job. Tingnan niyo po, sabi po dyan. Job chapter 1, verse 1. Sorry, verse 8, talata po, Job. And the Lord said unto Satan, hast thou not considered my servant Job? Sabi ng Panginoon, tingnan nyo ha, there is none like him in the earth. Sa buong mundong ito, during this time, walang kawamis na mananampalataya ang buhay ni Job. Anong uri siya ng Kristiyano?
sabi dyan, he is a perfect man. Perfect man means buong-buo yung kanyang devotion. Very faithful siya sa kanyang Panginoon. At sabi doon, hindi na siya perfect, hindi na. Tinawag siya ng Panginoon. Mind you ha, Diyos ang nagsasalita sa pagkakataon yan. Kanyang i-describe kung anong uri ng tao si Job. He was a perfect man. Pangalawa, he is what? Upright man. Upright means, Brother Nestor, maganda yung kanyang karakter. May nakakita mo na wala, ganun ang kanyang pagkilos. Talagang tunay siyang mananampalataya. Sabi doon, hindi lang yun, ha? Hindi what? The one that feared God. Napakataas ng kanyang pagrespeto sa kanyang Panginoon. At sabi doon, and what? Eschewed evil. Meaning, lahat ng kasamaan, lahat ng kalikuan ay kanyang inaaboy. Kanyang niyanayuan. Ganyan ang uri ng pananampalataya, si Job. Perfect, upright, the one that feared God, and what? Eschewed evil. Lumalayo siya sa lahat ng kasamaan. Pero, pag inyong tuloy yung magbasa sa verse 14, tingin nyo ha, Job chapter 1, for your reference lang, hindi mo natin basahin, pero for your reference, Job chapter 1, verses 14 hanggang 19, dito po, tingin nyo ha, sa loob lamang ng isang maghapon, o hindi ko lang kung basta isang araw lang siya naganap eh. Ito po yung naganap sa isang tao na upright, perfect, eschewed evil. Ano yung naganap sa tao ito? Tingnan nyo. Unang-una, sa verse 14 hanggang 15, may dumating na mga tulisan. Di ba kayo na nakita natin dati early kung gaano karami yung kanyang mga alagang hayop? Sa verse 14 hanggang 15, may dumating na mga sabias o mga tulisan. Kanilang pinatay o kanilang ninakaw, kinuha lahat yung mga hayop na alaga ni Job. At sa pagkuha ng mga hayop, Brother Tom, pinatay yung kanyang mga alipin. May nakaligtas na isa, nagpunta kay Job. Sabi niya, Boss Job, yung po ating mga tupa, yung ating mga nagnakaw, kasama kong pinatay yung mga kasama ko. Habang nag-report yung kanyang kasama yung tao ito, may dumating na naman panibago. Anong dahilan? May mga panibagong grupo ng tulisan na muli, may pinuntahan yung mga ibang alaga niya, inubos lahat yung kanyang mga alagang hayop. At the same time, anong ginawa naman ito? Pinatay muli yung kanyang mga servant. Matapos noon, ito yung malungkot. Biglang may dumating na isang malaking apoy, maring kintab sa langit, at tinupok lahat ang kanyang ari-arian. And the worst thing is what? Biglang may dumating ng malakas na hangin o buhawi o anumang to. Anong nangyari? Bumagsak yung 4 na sulok ng kanyang tahanan at namatay ang kanyang simpulan. Isipin nyo ha, minsan habang binabasa ko yung Book of Job, ini-imagine ko, kung gaano kasakit sa isang ama, yung naganap sa kanya. Lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng pagpapalang tinamuli sa Panginoon, sa isang iglap bata, si Sir Leslie, nawala lahat. Kasamang nawala yung kanyang 10 anak. Napaka-severe, napaka-terrible po, matindi, mabigat, at kami kinanisip ng pati-alang kakilan nilabot yung sinapit ni Brother Job. Nakakilabot yun. Matindi yung nangyari sa kanya. Minsan nga parang hindi mo maubos ng isip, hindi mo kaya ipaliwanag yung kalungkutan na kanyang dinadala sa pagkakataon niya. Minsan isipin mo, lumagay ka sa katuyo ni Job. Minsan nga, di ba, yung simpleng nawala ka lang ng pag-vision sa anak mo, malungkot ka na. Pero si Job, naubos ang lahat. Kasamang nawala yung kanyang mamamahal sa buhay. Sister Mami, gano'n natin kamahal yung ating mga anak. Mahal natin yung ating mga anak. Masabi ka,
habang buhay siya, bibigyan ko sa kanila. Pero si Job, 10 anak, walang natira sa kanya. Naubos na ng kanyang mga anak. Pero alam niyo, pag binasa mo yung Book of Job, you will be amazed. Masyado kang mamangha sa naging respond ni Brother Job. Tingnan po yung respond ni Job. Verse 20. Na isang parang tatagas na hindi mo makakaliwanag na iba yung naging response niya sa naging matinding pagsubok sa kanya. Job chapter 1 verse 20. Ano sabi niya? Then Job, matapos na maganap yung lahat, sabi niya, then Job rose. At ano ginawa niya? Kanyang pinulit yung kanyang balabal, yung kanyang damit. Sabi niya, inahit ang kanyang buhok. Ito pisag-isag ng sobrang napagana itong kalungkutan. Sinasa ang damit, inahit ang buhok. At ang ginawa niya, kanya bang sinisi ang Panginoon? Sabay nagtampo sa Diyos? Sabay nagsabi sa Diyos na, bakit ako pa? Diyos, bakit ganyan ang ginawa mo sa akin? Pero kakaiba yung ginawa ni Job. Si Sir Brenda, ang sabi niya, matapos ang lahat ng sakuna, ano ginawa niya? Nagpatira pa? Ang sabi niya, Job, worship is God. Kanyang sinamba pa ang kanyang Panginoon. Job, worship God. Alam nyo, napakadaling tinyuhan, madaling purihin ng Panginoon. Pag maganda ang takbo ng iyong negosyo, masarap purihin ng Panginoon, madaling kung ang mga anak mo malusog, walang sakit, walang na-hospital. Masarap purihin ng Panginoon. Masarap purihin ng Panginoon pagka maraming naman ang bulsa mo. Ano naman, kung mga resibo. Para sa Bagat Noel, ang kapal ng wallet ni Bagat Noel. Di ba naman ang wallet mo, Noel? Punong-puno ng pera. Masarap po rin naman pag-bukas pa ng wallet mo, umaapo yung mga 1,000 doon, sa Saysay. Masarap po rin, di ba? Ang Panginoon. Pero, paano kung isang araw, kagaya ni Job, paano kung biglang mawala lahat yung nasa atin? Magkitiwala pa rin ba tayo sa ating Panginoon? Minsan, matinding ka na. Minsan, madaling patunayan na ikaw ay iniibig mo ang Diyos, nagpupuri sa Kanya, pag maraming blessing. Pero disipin ang tanong, kung sakaling dumating sa iyo nangyari kay Job, magtitiwala ka ba rin ba sa iyo, Panginoon? Pangalawa, ikaw ba ipatuloy pa rin papayag sa Hindihan tuwing Sunday? Sasamba ka pa rin ba sa Kanya? At kaya mo bang sabihin, kaya mo bang sabihin na matapos maganap ang lahat, purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya natin gawin yun? Kasi mahirap. Pero gano'n ang ginawa ni Job. Sa likod ng lahat ng pagdurusa, severe trials, nagpatirapa, sumamba, at sabi niya, blessed be the name. Habang siya umiiyak, alam mo, umiiyak siya, malungkot siya. Pero sabi niya, Matikim, purihin ang pangalan ng Panginoon. Ngayon gabi ating pag-aralan po yung buhay ni Job. Sabi niya, ang pananampalataya po ni Job ay hindi nakadepende sa biyaya at pagpapala ng Diyos, kundi sa Diyos na siyang pinagmulan ng lahat ng biyaya. Yan po yung
prinsipyo ni Brother Job. Hindi nakadepende yung kanyang pagsamba, ang kanyang papuri sa mga binibigay sa kanya ng Diyos. Kundi sa nagsisimula, sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng kanyang biyaya. Kaya hindi natin pag-usapan, when everything is God, God is still God. Minsan, hindi mo gusto isip, how in the world na matapos kuhanin lahat sa Kanya, Brother June, ang pinaka-very worst, yung 10 anak niya. Yung 10 anak ay binubuo ng 7 lalaki at 3 babae. Imagine mo si Sir Hazel, yung 10 anak ni Job nakaburol, at matapos ng 10 anak niya ang kanyang dadalhin doon sa huling hantungan. Gaano kasakit yung bagay na yun? Pero minsan magkakataka, bakit nagawa ni Job na sa likod ng lahat ng ito, nagpatirapa, sumamba, at Brother Sister Maggie, sabi niya, purihin pa rin. Habang nanginibihan ka ng mga anak, habang nagdadalamati, ang sabi niya, purihin pa rin ang pangalan ng Panginoon. Ano nga yung mga bagay na kailangan natin matutuhan sa buhay ni Job? Ano yung may maganda na ating matutuhan din naman na yung naging paninindigan ni Job, bakit gano'n ang naging paninindigan ni Job? Kasi sa iba yun, iba ang magiging respond, di ba? Magtampo, ayoko na mag-church, kung kanina ko kaligtas, tsaka pa nagkakinyan. Pero iba si Job eh. Matapos ang lahat ng mga matinding pagsubok, kalungkutan, still, nag-worship at pinuli pa rin ang pangalan ng Panginoon. Tatlong bagay lamang ito na gusto kong ibahagi sa inyo. Na kailangan natin matutuhan. Number 1, remember that everything we have comes from God. Basta sabi diyan, the Lord gave. Lahat ng nasa atin ay bigay lamang sa atin ng ating Panginoon. Yung libo-libong alagang hayop ni Job, alam niyo, galing yun sa kanyang Panginoon. Yung kanyang magandang tahanan, yung kanyang mga alipin, lahat ng kanyang kayamanan, alam ni Job, nabigay lamang lahat sa kanya ng kanyang Panginoon. Naunawaan ni Job, unang-una, that God owns everything. Ang lahat ng kanyang tinatamasa, ang Diyos ang nagmamay-ari. At siya po ay sinuportahan ng Biblia that God owns everything. In Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord and the fullness thereof. Ang mundong ito ay sa Panginoon at ang kabuuan nito ay kayo pa rin. Ito'y lahat ay pag-aari ng ating Panginoon. At kaunawaan din ni Job, sabi ng John chapter 3 verse 27, a man can receive nothing except it be given from heaven. Walang pwedeng matanggap ang tao maliban ito ay ibigay mula sa langit. James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above. Yung mga anak natin, di ba sabi ng Psalms, reward galing sa Panginoon. Bigay sa atin ng Diyos.
yung ating asawa, bigay sa atin ng Panginoon. Yung ating mga sinasakyan na sasakyan, kotse, motorsiklo, e-bike, bigay lahat ng Panginoon. Kahit yung sinasakyan mong trolley, pupunta dito, meron ka trolley dito, bigay din sa atin ng Panginoon. Yung iba nga, naka-skateboard, pupunta dito, bigay sa inyo ng Panginoon. Every good gifts, lahat ay galing sa Panginoon. Everything belongs, pero lahat ng yan, all in all, pamilya mo, anak mo, kotse mo, bahay mo maganda, sopa, mga alas mo, ano man yan, it belongs to Him. Siya ang may-ari lahat niya. Hindi tayo. At pangalawang prinsipyo na ating makikita, di ba sabi doon, naked came out of my mother's womb. Ako'y lumabas at nahubad sa sinapupunan ng aking magulang. Ibig sabihin, we came into this world with what? With nothing. Dumating ka sa mundong to, wala tayong dala-dala. Wala tayong pag-aari na sa atin. At nalaman ni Job na walang nagsimula sa mundo ko na mayroong kalat possession. Kaya nga sabi nito, we came into this world empty-handed. Wala tayong dala-dala dito sa mundo ko. In 1 Timothy chapter 6 verse 7, for we brought nothing, listen ha, in this world, wala kang dila sa mundong to. Nung si Sion ay pinanganak ni Motmot, paglabas ni Sion, wala siyang dila sa mundong to. At pag dumating ang panahon, aalis tayo sa mundong to, wala din tayong pwedeng magana. But what? Because what? We came into this world nothing. We came into this world empty-handed. Ikaw nyo ha? Everything we possess is just temporary. Ay, Ani, pwede gamitin kitang halimbawa lang ha? Halimbawa lang ito, example lang. Si Badang Ani may sariling bahay at kahapon, Badang doon. Para mo nakarating sa Amerika, ganda ng bahay ni Badang doon. Halimbawa lang, Badang Ani, tsaka doon ha? Biglang dumating ang pagkakataon na hindi ko lang pala nangyari, basta meron nag-joke sa inyo na nagkaroon kayo ng pag-aari sa Amerika. At sa araw, sabi na pag-usapan niyo ng buong pamilya, ikaw, si Bagandondo, si Kiko, na doon muna kami maninirahan sa Amerika. Doon kami napatay din bahay ko, iniwanan namin yung bahay namin dito. Bagandondo, kayo pwede iwanan kaya yun? Kung sakali, ha? Ha? Ayaw ba kay Lawrence? Hindi, pag gusto ko, totoo. Pwede ba kay Lawrence o kay Gabi? Sino gusto mo sa dalawa? Mas okay sa'yo, pag-tinahin ko muna yung doon. Pag-isipan mo muna. Mamot, okay sa'yo, Mamot? Okay, sige. So sabi ni Don, ni Kuya Arnie, Mot, Lawrence, Sean, dito naman tingnan mo nasa. Kasi punta namin ng Amerika. At wala kami alam kung kailan kami babalik. At sabi ni Don, dahil kaibigan mo si Lawrence, di ba? Friends, lahat ng handaan dito sa bahay ko at sa bahay ng daddy ko, pwede nung gamitin. 3 kotse, motor, rest pwede mong gamitin lahat yun, sabi ni Don. Mot, yung mga nandong rep na malalaki, dalawa yung mot, ha? Pwede mo rin gamitin. Lahat ng laman na lahat doon, huwag mong gagalawin. Yan lang. Pwede mo rin galawin lahat. Pwede mo iluto! Lahat ng lahat doon. Sarap to, ano? Mot, okay sa'yo, Mot, okay sa'yo. And then after that, sabi ni Kuya Arnie, lahat ng nandyan, huwag kayong mahiya. Ituring yung parang sa inyong
ang bahay na ito. Basta ipagkakatiwala ko sa inyo ang bahay na ito. Ito natin, 1 year race, hindi pa rin sila umuwi. 1 year kayo nakatira doon. 2 taon! Wow! 3 taon! Inabot ng 5 taon. Doon. And then, payapang-payapa na kayo. Sarap to, no? Kami po lahat sa kanila. Then after 15 years, matagal pa naman, 15 years na naman. Masarap pang marap yun, no? 10 taon kami nakatira sa bahay na pag-aari ng Madrid family. And after 15 years, nag-uwian yung Madrid family. At sabi nga, Lawrence, Mont, dito na mga nangyayari sa Pilipinas ulit. Pwede ba magbalot-balot na kayo? 15 years. Sarap mo ka. Please, okay sa'yo. Pero ito ang tanong, pag ito lang, 15 taon silang nangyayari, Mont and Lawrence, tayo di magtatampo sa kanila. Kayo ba yung sasamaan loob kasi pinapalis na kayo? O kayo yung magpapasalamat dahil sa 15 taon, pinagkatiwala sa inyo kayo ng bahay. Anong gagawin nyo? Magagalit, magtatapo, o magpapasalamat? Yes. Yun ang tamang respond. Why? Kasi pinagkatiwalaan kanila na gamitin ang lahat ng hindi sa'yo. Hindi ikaw ang may-ari pero ginawa kang katiwala. Alam niyo, yung nakakatawa yung resisyon na very imaginative, pero ganyan ang buhay natin sa mundo ito. Bilang mamamano ng palataya. Lahat ng ating tinatangkili, lahat ng binigay ng Panginoon, ginawa lamang tayo katiwala. Hindi ikaw ang may-ari. Kaya nga sa sandaling sabi, di ba kayo nga? The Lord gave and the Lord take it away. Ang tanong, pag binawi ba niya yung mga binigay sa'yo, tagay ng tanong mo sa magkasama, magtatampo ka mo sa Panginoon? Sasama ba ang loob mo sa Kanya? Tatanggapin mo ba ang Panginoon? O ikaw ay magpapasalamat dahil pinagkatiwalaan ka ng iyong Panginoon. Kaya sabi niya, in figurative expression, figurative ha? We need what? We need to hold everything with open hands. Ano sabihin nun? We need to hold everything with open hands. Yung anak natin, yung ating salapi na ating bigyan ng Panginoon, yung ating magandang kalusugan, maaari, yung ating mga ministry, yung ating tahanan, yung ating karir, yung ating negosyo, and even yung ating buhay. Kung sakali, pag sinabi kasi, hold everything with open hands, ibig sabihin, be willing to surrender anything if God chooses to take it. Yung ating anak, yung ating salapi na nasa atin, yung ating tahanan, yung ating mga kayamanan sa lupang ito, yung ating negosyo, at even yung ating buhay. Maging handa tayong isurrender sa Panginoon kung pinipili na niya kuhanin na sa atin. Why? Because God owns everything. Siya ang may-ari ng lahat ng nasa atin. We are not the owners. Kasi ang point din pag kinuha na ng Panginoon, pasalamat natin ng Panginoon. At yung po nasa isipan ni John. Kaya minsan magtataka ka, ma-amaze ka kung hindi mo kilala ang Panginoon mo. Pero si Job, kilala niya ang kanyang
ng Panginoon. Kaya nga nung kinuha ng Panginoon lahat, anong sabi ni Job? Nagpatira pa, sumamba, sabi niya, purihin pa rin ang pangalan ng Panginoon. Kasi ano ni Job, na Diyos ang may-ari ng nasa Kanya at meron karapatan ng Kanyang Diyos na anumang panahon, anumang oras, pwede niyang kuhanin yung pinagkatiwala na kay Job. Ganoon din sa atin. We are not the owners, we are only stewards. Everything belongs to Him. Pangalawang bagay, ano ba yung mga kailangan natin matutuhan sa buhay ni Job? Number 2, everything that happens is under God's sovereign control. Lahat ng mga sa atin ay nasa ilalim ng isang sovereign God. Kung ano sabihin ng sovereignty of God? Number 1, tingnan po ha, ibig sabihin ng the sovereignty of God means God is the absolute ruler over all creation. Ang Diyos ang may lubos na kapamahalaan sa lahat ng nilikha. Pangalawang bagay, nothing happens outside His knowledge or permission. So, unang-una, pag sinabing sovereignty of God, ang Diyos ang may lubos na kapamahalaan sa lahat ng nilikha. Pangalawa, walang pwedeng maganap sa atin, sa isang Ama, na walang kapahintulutan ang Diyos. Ibig sabihin, pag naganap sa iyo ang bagay na yun, sabihin, hinihiyaan niyang maganap. Yun yung sabihin ng sovereign God. May control siya sa lahat ng bagay. Pangatong bagay, He accomplishes His will for His glory and our good. Ibig sabihin, isinasagawa niya ang kanyang kalooban para sa kanyang glory. Asan? Sa ating ikabubuti. Tingnan niyo po yung Job chapter 1, verse 8 hanggang 11. Tingnan po yung naging conversation dito ni Satan tsaka ng ating Panginoon. Sabi niya, and the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth? Ang si Job, a perfect and upright man, one that feared God and escheweth evil. Verse 9, then Satan answered the Lord and said, sino ba'y takot sa'yo nang walang kapalit? Yun ang sabihin ng verse 9. At sabi ng verse 10, hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hand, his substance is increased in the land. Ibig sabihin, Arnie, sabi ni Satan na kaya ako susunod kay Job, kaya ka mahal ni Job kasi pinagpapala mo siya. Sabi ni Job sa Panginoon, subukan mong tanggalin lahat yan, kundi susumpa ka ni Job. Yun ang sabi ni Satan sa ating Panginoon. Asabi mo ng verse 11, but put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will crush thee to thy face. Sabi nun, alisin mo lahat yan, yakagilid niya, at susumpay ka ng iyong anak na si Job. Tingnan niyo ha, wala pong alam si Job sa nangyayaring conversation sa natin kay Zen. Wala siyang alam. Ano gusto doon ng Diyos at si Satan? Ngunit sabi dito, naunawa ni Job ang isang malalang na katotohanan. Ano alam ni Job? Alam niya na walang pwedeng makanap sa buhay niya na walang kapahintulutan ang kanyang Diyos. Ilang alam ni Job? Dito ha, wala siyang alam sa usapan sa langit. Isa lang ang alam niya. Palagi, ang alam lamang niya na walang pwedeng mangyari sa kanya na hindi ipapahintulot ang kanyang Panginoon. Yun ang kanyang alam. Meaning, alam ni Job, God is always in control.
Siya ang may control ng lahat ng bagay. Walang pwedeng maghanap sa Kanya na hindi pwedeng hindi pinayagan ng Kanyang Panginoon. Alam niya na ang Kanyang Diyos, lahat ng ginagawa ay meron palaging dahilan. Romans 8:28, yung ating favorite verse. All things work together for good to them that love God. To them who are the called according to what? According to His purpose. Lahat ng bagay na kakasama-sama sa ating kabubuti. Ayon sa kanyang ayon sa kanyang layunin sa ating buhay. God is always in control. Alam niyo, ang pinakamagandang example po dyan ay yung buhay po ni Paul and Silas. Sa Acts chapter 16, just for reference lang, hindi ko nalagay yung mga verse na. Sa Acts 16:20 hanggang 23, si Paul at si Silas po yung nagtungo sa lugar ng Philippi at sila po yung nangaral ng mabuting balita. Dahil nila yung mabuting balita. At kaya inihasa sa mga tao yung magandang balita. Ano yung magandang balita? Kaya sinasabi na mayroong Kristo nasa langit, buba sa lupa at nagkatawang tao. At siyang nagbayad ng ating inyong kasalanan. At kung kayo mananampalataya, magkakaroon kayo ng katiyakan ng pagtungo sa langit. Ang gandang balita, di ba balita yun? Pero sa likod nun, yung kanyang talaga ng magandang balita ay hindi nagustuhan ng mga Philippine people. Kasi kumbaga yung kailang tradition, yung kailang mga ginagawa doon ay parang hindi naging magandang patingin ng mga tao. Ano ginawa sa dalawa? Di ba hinuli sila? At pagkahuli, anong ginawa sa kanila? Pinunit ang damit at sila hinagupit ng hinagupit. Ang tanong, ba't ginawa sa kanila? Meron ba silang masamang ginawa? Anong ginawa nila? Mabuti ang kailang pakay. Iharay yung mabuting balita, balita sa mga tao. May bahagi yung good news. Pero sa likod nun, Sister Rochelle, ibang nangyari sa kanilang dalawa. Hinagupit, inakusahan ng mali, nilatay sa loob, pinano, latay, dugo. Matapos nun, hindi natapos nun. Inihalis pa sa loob ng kulungan. Ang tanong, meron bang masamang ginagawa ang dalawang ito? Bakit sila, kung ito the righteous suffer, ay maganda kayo yung ginagawa. Pero alam ng dalawang ito, na God is always in control. Anong katibayan? Kasi nung gumagabi na, di sana, meron silang ginagawa mabuti, pero silang kaparusahan, isa na doon. Pero itong dalawang ito, Sister Cece, alam nila na God is always in control. Sa paanong parang nila pinutunayan? Kasi nung gabi na yun, imbis na sila umiyak, malungkot, sisihin ng Diyos. Ano ginawa nila? They sing praises to the Lord. Glory to His name. Blessed be the name. Blessed be the name. Jesus saves. Umaawit yung dalawa. Kahit mahirap ang nangyari sa kanila, di ba? Pero nagdudusa yung dalawang ko sa magandang ginagawa nila. Pero sa likod doon, umawit at nagpuri sa Panginoon. At doon makikita, doon nagsimula, listen ha, doon nagsimula na napatala sa Bible ang pinakamagandang tanong dahil sa suffering ng dalawa. Ano yung pinakamagandang tanong? Acts 16:30. Ano sabi ng nagawin sa kanila? Sir, what must I do to be saved? Wow! God is always in control. Yung pinakamahalagang tanong na kailangan ng kasagutan ay napatala sa Bible. Alam, dapat gawin ng tao upang siya maligtas. At yun ay sinagot ng Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Nakita nyo? Yung palang suffering ng dalawa, anong resulta? Kaligtasan ng isang tao. At matapos na ng patay yung Philippine jailer, diyan sa bahay nila, yung dalawang likod ng Panginoon, ano nangyari? Yung buong sambahayan niya ay nakakilala sa Panginoon. Naligtas, nagkaroon ng katiyakan ng pagtuon ng langit, and after that,
naging bahagi ng isang local church. Di ba sa Biblia, matapos maligtas, nabautismohan yung buong mag-anak. Nakita nyo, sa likod ng pagdadalamhati, anong naging resulta? Kaligtasan ng buong pamilya ng Philippine Legal. Ano ang pinapalita nun? God is in control. Merong layunin pala. Kaya pala naganap yun, meron palang layunin ng Panginoon para maligtas at magsimula ang kaligtasan sa lugar po ng, by the way, yung Philippines, ito po yung Greece ngayon, Europe, sa Europe ito, naligtas yung mag-asawa. Ay, yung buong pamilya ng Philippine jailer. Gusto ko lang isa ito, no? Habang ginagawa yung lesson, habang nakita ko yung ilustrasyon about the Philippine jailer, ang tatay ko, matagal namin pinagpinamasin. Hindi ba alam mo, matagas ang puso niya. Bisa, nagkakaroon kami ng discussion sa bahay, nagtatalog kami dahil sa Biblia, dahil kami, iba na yung aming religion. Matagal namin siyang pinagpinamasin, pero hopeless. Matagas ang puso ng tatay ko. January 1, 20, as I remember, January 1, 2021, record namin yung tatay ko na matagal na panahon. January 1, 2021, namatay yung ate ko. Si ate baby. Si nakakilala kay ate baby, she is a faithful member ng Calvary. Diba? Every Sunday, nandito yun, wala siyang lipan. Every prayer meeting, nandito siya. Member ng choir. Friday, Saturday, minsan gipit yun, walang pera, pero naglalagay pa po sa sitwasyon, kung saan tayo lagay dito, o minsan maglalagay donation. Just to attend the choir. Ano siya ministry? Faithful attender sa church. Gipit siya pero kung hindi nyo alam, bilang kapatid, very thoughtful si ate baby. Wala akong naalala na birthday ko na hindi siya nakikigab sa akin. Even sa mga pamangkin niya, kahit tiniwala ka ng buhay, gumagawa ng parang para very thoughtful siya. Pero, nung naganap po yung kanyang kamatayan, alam ko, God is in control. Alam ko na, Diyos meron plano para sa pamilya namin. Alam ko yun, kaya hindi ko nagtuloy-tuloy ako sumumpa sa Panginoon. Alam ko na nagtawag ang Panginoon. Alam nyo, January 1, I think January 5, dinigin po siya, Tuesday. Listen. Bilang ko after 32 years of praying for my father's salvation, 32 taon, si Sir Arlene, nag-pray ko siya ng maligtas. Matapos ibig siya ni January 10 Sunday, lumating ang tatay ko, sinimba sa ito. Sinimba? Tumanggap sa Panginoon? After ilang week, nagpabaptize. At every Sunday, 87 years old, mahina, marami siyang naramdaman. Every Sunday, nandun siya, nakaupo, kasama mo, sumasamba sa Panginoon. Napatunayan ko, that God is in control. Meron siya palaging dahilan. Pag-ali, masakit pa wala ng kapatid. Pero hindi pala dahilan ng Panginoon. Yung tatay ko na matagal ko na binipipray for 32 years. Pumasok dyan, upo. Doon naligtas, nababaptize. Every Sunday, very faithful na umating sa ating church. Wow. God is always in control.
Remember si Brother Wilson, si Pastor Wilson, yung kanyang dinadaras na, minsan, alam nyo, sobrang yung pag-ano kay Pastor Wilson, very faithful, napakasipag na pastor. Pero Sister Ceci, dumadaan sa kayo sa matinding pagsulog, di ba? Matindi siya, marami siyang karamdaman, nagka-MRI, nakagastos niya. Hindi ko kayo paliwanag. Bakit nangyayari sa kanya? Pero one thing, ako yung naniniwala, one thing is for sure, may plano ng Panginoon. That God is always in control. Kaya ano man ang maganap, kaya natin makita, dumatay mo ng kapatid ko, sasamba pa rin tayo, kami, at sabi ko, Panginoon, pupurihin ka pa rin namin sa habang panahon. Blessed be the name of the Lord. And then finally, ano ba maganap sa ating buhay? Number 3 and the last. Everything, listen up, everything should lead us to worship God. Kagaya ng ginawa ni Job. Kung tuloy natin kilala ang ating Diyos, bawat kakaganap sa ating buhay, ano man yan, dapat ang laging maging dahilan, hindi dapat na maging dahilan para para sa pagkiwalaan mo pa at sa iyo, sambahin sa iyong buhay bilang iyong Panginoon. Kaya makita nyo kung gaano malaki po yung bagay na tinuturo sa atin ang buhay ni Job yun. Sabi nga, he lost his wealth, his servants, his children, even yung kanyang kalusugan, di ba? Tinubuhan siya ng maraming bukol mula ulo hanggang talampakan. Yung reputasyon niya ay halos nawala na, nasira na. Pero bakit nyo, instead of complaining, ano ginawa ni Job? Nagtulak ito upang pakita niyang sumasama pa rin siya kanino? Sa kanyang Panginoon. At lumabas sa kanyang labi ang salita ng Blessed be the name of the Lord. Madaling sumamba kapag puno ang buhay ng pagpapala. Ngunit si Job, tingnan nyo ay sumamba sa Diyos matapos mawala ang lahat. Yun ang kaibahan ni Job sa ibang mga nanampalataya. Yung iba kasi sumasamba kasi may blessing. Pero iba si Job. Nung may blessing, sumasamba siya. Pero nung nawala ang pagkapala, still, he worship God. Siya'y patuloy pa rin kumumba sa kanyang Panginoon. Job lost everything. Listen, but he refused to lose the most important thing. Nawala ang lahat sa kanya, pero hindi niya mawala isang pinamahalagang bagay sa kanyang buhay. Ano yun? His confidence in God. Yung kanyang pagtitiwala sa kanyang Panginoon. Why? Kasi alam ni Job, mula sa kanyang puso na mawala mo ng lahat, yung ating title kanina, God is still God. When everything is gone, God is still God. Bago tayo mag-pray, Sister Ingrid, meron kayo iyan ng isang awin. Napakinggan po natin. Sister Ingrid, before we close in prayer,